So hello, no? In this video nga pala we're going to discuss the purpose of subnetting, and then kung ano yung mga benefits, no, na pwede natin ma-derive, no, from doing such thing, ano. Okay. So balikan muna natin, no? So let's review muna yung IP address, no. So remember, we have three classes, no, na pinag-uusapan dito. Yung class A, which is consists of 126 networks. Okay. And then per network, meron siyang 16 million 777,214 host, no. Yan. So kung class B naman na pag-uusapan natin, okay, sa class B meron tayo 16,384 total number of networks, and then per network meron siyang 65,534 host. Yan. And then sa class C, so maabot ito ng 2,097,152, no. So 2,997,152 networks. And then per network meron siyang 254 host. Okay. So in short, if you're going to use your calculator, 2 raised to 32, we have roughly 4 billion plus, no. 4 billion IPv4 addresses. So remember, this address is was developed way back 60s. Okay, or baka early than that, meron na yan Okay. So ang tanong dyan is, from 60s up to now, bakit buhay pa yung IPv4? Okay. Pero according to statistics ng mga service provider, remember meron tayong meron tayong grupo na nagma-manage ng addressing, Ayan. So ipagpalagay natin yung group na to, drawing na lang natin as cloud, on the top of the group kasi we have the Internet Assigned Numbers Authority. Yan yung Ayana. Okay. Si Ayana nag-delegate yan Yan, nag-delegate yan ng mga regional internet registries. Yan, for example, for Asia Pacific, APNIC. Ibig sabihin, itong grupo na to, sila yung bahala sa allocation ng public IPv4 address for Asia Pacific. And then we have yan yung ARIN, American Register for Internet Numbers, or registry for internet numbers for Northern America yan And then we have LACNIC, Latin America. We have APRINIC. Yan, so APRINIC. And then for European, we have RIPE, NCC, Yan, so regional. So kung yung or kung inyong mababasa sa mga resources, all of these internet registries already reported that they are out of supply of IPv4 public IP address, yung mga blocks na pwedeng ibenta sa client, So meaning sa ngayon they are just maintaining the connectivity for IPv4. Okay.
So, ano yung naging way kung saan hanggang ngayon is meron pang gumagamit ng IP version 4. Okay. Remember, no? Originally, subnetting was designed for conserving. Yan, conserving the IPv4 public IP, yung ginagamit natin for internet connection. Okay. Although pwede rin siyang i-apply theoretically or in reality sa inyong private IP address kung gusto nyo lang naman na gawin, ano? Sige. So, let's assume this topology. Yan. So, for example, you are the administrator of this network, ano? And your company bought this public IP address na 201.202.203.0/24, which is public IPv4 address. Okay, isang buong block yan, isang broadcast domain, and then 254 hosts yung capability niya, no? So, let's assume, no, na halimbawa inassign mo yung address na to sa topology natin without doing any subnetting process. So, halimbawa dito sa branch 1 sa local area network, naglagay ka ng IP address dito sa PC. Okay, so kunyari 201.202.203.2. Yan. Tapos on the interface of gigabit natin sa router, and then let's assume, ano, halimbawa mga 30 devices lang po yung nalagyan natin ng IP address dito sa local area network. Tapos naisip mo may sobra pa, kasi nga 254 yung total nito, no? May sobra pa, baka pwede rito sa bandang list line, no? Sa serial 10. Sige, lagay natin 8S010 IP address 201.202.203. For example 31 with the same subnet mask. So kung makikita mo ngayon itong router natin, nag-provide siya ng log, no? Sa console, ini-inform ka na yung ini-input mong IP address 201.202.203.31 ay member ng network address na 201.202.203.0, na kung saan ay na-configure mo na sa gigabit 00. So ano yung ibig niya sabihin dito? Yan. So sinasabi lang niya sa'yo na ang rule ng router sa isang port niyan, isang network yan, eh. Okay, so hindi po pwedeng member din ang isang network yung kabilang port. Okay, kaya mag-overlap talaga siya. Okay, without doing any subnetting. Okay, so yan, isang problema na yan. Okay, so kasi nga ang goal natin dito is to design this network to have an IP address or network addresses, no, galing dito. Okay, tanda natin, this is a single broadcast domain. Okay, kung may-utilize natin yung 254 hosts, bukas lahat ng mga devices, may isa lang mag-ARP dyan sa network na yan. Lahat ng device tatamaan ng ARP broadcast, which is again is a big problem, no, sa network. Okay, kapag ka-flat network kasi, ang problema ay broadcast, no, yung amount of broadcast na tumatakbo sa network that can consume yung ating bandwidth, CPU cycle ng ating mga devices saka computer. Okay, nililimit natin yun. Okay, yun yung goal din ng isang goal din ng subnetting. Okay, so ano nga ba yung subnetting, ano? Okay, so ganito, pagka sinabi daw subnetting, kung tutuusin, wala naman siyang accurate definition na makikita ka sa internet, no?
Okay, pero pwede nating sabihin na ang subnetting ay process of dividing a network, a single broadcast domain, no? Which is, ayun nga, yung given natin 201.202.203.0/24, which is single broadcast domain. Hahatiin daw natin yan sa marami, mas maliliit pang broadcast domain. Okay, another definition na pwede nating gamitin to define subnetting is the process of borrowing bits from the host portion of a given network address. So tandaan natin, no? Kung babalikan din natin itong IPv4 natin, di ba? Meron tayong network portion and then host portion. Yan, so yung two parts of an IPv4, no? Sa structure niya, no? Syempre, kada class magkakaiba yan. Kung class A, meron tayong first octet, second octet, third octet, fourth octet. So itong first ay ginagamit natin, ito yung first, yan. Tapos itong second to fourth, ito yung network, ito naman yung host. Yan. So meaning, manghihiram tayo ng value dito mamaya. Yan. Depende kung saan mapupunta yung bits natin, ano? Yan. Usually, or binary 1 yung gagamitin natin dyan pagdating sa borrowing bits. So kung class B, let me copy this. Copy na rin tayo for class C, ano? So this is class B. So itong portion na yan, saka ito, yan. So this is for network and then this is for host. So meaning kung class B yan, dito ka manghihiram ng value or ng bits na binary 1. Kung class C, ayan, so bandang fourth octet tayo manghihiram ng bits, no? Ayan, process of borrowing bits from the host portion of a given network address. So itong binary 1 na to gagamitin natin to come up with a new network address. Okay, ang target natin dito network address. Okay, so what are the benefits of doing subnetting? Okay, again, conserve public IPv4 address kasi kung babalikan natin tong address na to, single yan, pwede mong hatiin yan, yan, depende, no? Kunyari, ayan, depende rito sa topology natin. Okay, kung bibilangin nga pala natin yung topology natin, kung ilang network ito, yan, sige, gamit tayo dito ng or annotation tool na lang tayo. Ayan. So from this point ng router sa LAN sa gigabit papunta rito sa kung ilan mang mga PC, switch or access point yan, basta wala ng router, no? Wala ng router na patutunguhan. Okay, access point ganyan. So one broadcast domain yan. Okay, so we have one broadcast domain. Kahit nagkaroon pa karami yan, lagyan mo yan ng hub dito, no? Yan, tapos may mga PC dyan, lagyan mo ng access point. Yan, one broadcast domain lang yan. So meaning kapag ka nag-ARP ito, lahat ng device yan tatamaan hanggang port ng router natin. Okay, itong broadcast domain natin, pwede rin natin sabihin isang network, no? One network or one subnet. Ano man yung term ang gamitin mo. Okay, or gamitin ninyo. Yan.
So, saan papasok yung collision domain, no? Ganito. Yung point ng router saka point ng switch, pagka binilang mo yung collision niya, isang collision domain lang yan. Yung point ng switch saka yung PC, isang collision domain lang yan eh. Okay? Yung point ng switch papuntang hub saka mga PC, isang collision domain din yan. Ganun din itong access point, isang collision domain din yan. So kung bibilangin natin lahat ito, ang pagbabasihan natin yung port ng switch. So 1, 2, 3, 4. So we have 4 collision domains, no? Yan, para maribilang din naman yung pagbibilang ng broadcast domain and collision domain. So itong portion naman na to, although in reality wala nang list line eh. Unti-unti na pinapalitan yung list line, ano, yung serial cable sa router, pero baka lang sakaling may makita pa kayo mga lumang infrastructure sa company na meron pang list line connection. Ito ay considered one broadcast domain, one CD, one collision domain. Another one broadcast domain, one collision domain. So one broadcast domain, tapos 1, 2 collision domain. Ayan, so one broadcast domain, 1, 2, 3 3 collision domains. Ayan. So ang focus lang natin dito ay broadcast domain. So i-add lang natin lahat yan, no? Kung meron tayong dito 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 broadcast domain or domains, or pwede rin natin siya sabihin 5 networks, 5 subnets. Okay, so ganoon yung pagbibilang, no, ng network sa topology. Yan, para successful tayong makapag process ng subnetting. Kasi pagka mali ang bilang natin ng network, possibly mali din yung value na ma-produce natin. Okay, so yan yung skills na kailangan natin, no? Even though in reality ang ginagamit talaga ang process ay BLSM. Okay, so balik tayo dito. Ayan, so benefits, no? Benefits of subnetting is to conserve public IPv4 address. Ayan, kasi nahati natin siya from one network into 2 or more subnetworks. And then enhance network performance by limiting or splitting the broadcast domain. So yung ginagawa pa natin ay nililiitan din natin ng broadcast domain. Okay, kung sino lang dito yung member ng subnets na yon, by default sila lang yung pwedeng makarinig ng broadcast traffic. So ibig sabihin simple form of security na rin siya, kasi meron tayong isolation isolation of subnets. So ang tanong is paano gawin ito, yung subnetting. Ayan, meron tayong steps dito, no? Although hindi nyo makikita yun sa curriculum ninyo, no? Okay, so dapat meron ka ng given IP. So halimbawa, example, given the IP address of 201.202.203.0/24, refer to the topology, count the number of broadcast domains, no? Yan, or subnets. Yan, so yung target natin. Or pwede namang wala kang topology, verbal lang. Sabi ng boss mo 5 subnets, no? Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, pwede kasing ganun Yan, disagutan na natin, no? So dito sa example natin ay this is class C, example. Ayan, 5 subnets. So convert the number of broadcast domain,
into binary format. So, ibig sabihin yung 5 na yan, nire-represent natin into binary. Okay, ano ba ang 5, no? Diba? 4, 2, 1. Yan, again, no? This is the value 4, 2, 1, no? In binary. So, of course, kung sinusulat natin yan sa piece of paper, no? Ito, may subscript ito eh. Yan, para malaman na ito yung huling, ito yung maliit na value eh, no? Okay. So, count the number of bits. Refer to step number 2, no? Ibig sabihin, ilang bits yung nakikita mo, nakikita ng mata nyo, no? Yan. So, hindi lang yung 1 ang bibilangin natin, hindi lang yung 0. Bibilangin natin lahat yan, no? According sa nakikita ninyo. So, meron tayong 3 bits. Okay. Ito nga palang bits na to, pwede nyo tawagin itong borrowed bits or subnet bits or network bits. Yan. Kasi nga, manghihiram tayo ng 3 bits na magre-represent ngayon ng subnets, no? Okay. Bahala kayo kung ano yung term na gagamitin nyo dyan, no? So, meron tayong verification, no? Baka mamaya kasi itong borrowed bits natin is ano eh, not enough, no? To provide us with 5 subnets. Yan, ang formula nito, ang gamit tayo ng kung gagamit tayo ng calculator ay 2 raised to the number of bits, ano? 2 raised to n is equals to x. Okay. Where n na variable, no, is the number of bits to borrow, and x is the maximum subnet that will be created, no? Ayan. So, nga pala, no, baka malito kayo kasi meron kasing lumang formula. Way back, ano ito? Way back siguro mga 2000, ano, 2008 pababa. Pagdating sa computation nila ng ano, ng sa borrowed bits, ano, ito yung ginagamit nila na formula. 2 raised to n minus 2 is equals to x. So, ibig sabihin, kung gagamitin natin yung 3 bits, no, 2 raised to 3 minus 2 is equals, kasi 2 raised to 3 is 8 subnets yan maximum, minus 2, 6 subnets lang. Yan. So, halimbawa, no, kung ang bilang mo do sa network mo ay 7 subnets, tapos halimbawa today is year 2007. Yan, ganyan ang formula gagamitin mo, no? 2 raised to ano, 2 raised to 3 minus 2 is equals to 6 subnets. So mali. Okay? Mali yung bilang natin, no, doon sa, or mali yung value ng ano, borrowed bits natin. So kung babalikan natin yung mga panahon na yon, kung 2 raised to 3 minus 2 is equals to 6 subnet, 7 subnets yung target natin, magdadagdag tayo ng bits, manghihiram tayo. So kung yung kanina ay 4, 2, 1, ganito na hiramin natin. Yung sorry, no? It should be kasi 7 eh. Yan, no? 4, 2, 1, 7. Okay? Wala na to, nasa gitna. May eraser pa tayo dito. Wala eh. So, manghiram tayo ng 0 bit. Okay? Para maging 4 bit siya. Yan. Ngayon, pagka nag 2 raised to 4 naman tayo, 16 minus 2, 14.
So 7 lang yung hinahanap natin, magiging 14, no? Okay, ganun dati. Okay. Bakit? Ano ba itong minus 2? Yan, ano nga ba yung minus 2 dati, no? Sa address na mako-compute natin, meron kasi tayong pinakaunang address na makukuha, no? Kunyari yung ang tawag ni Cisco doon, subnet 0. Yan. Ibig sabihin nito, yung borrowed bits natin nakaset sa 0. Okay, para sa subnet na yan. At may subnet 1. Ibig sabihin nito, yung borrowed bits natin doon sa network portion yan or sa host portion yan ay nakaset sa binary 1, no? Ito binary 0, binary 1. Mamaya makikita mo yan, no? Or makikita nyo yan. Okay, so dalawang network na dati ay hindi supported by the lower iOS version. And of course, itong formula daw kasi na to, mas nauna daw kasi yung Microsoft to create parang academy, ano. So meron kasing course na Microsoft dati. Common dati yung Microsoft administering Windows Network. May subnetting na topic doon. So sa kanya na derive ito yung ganitong formula. Okay, so meaning kapag siguro back then, no, yung unang address na yan kapag ka nalagay mo sa Microsoft device, no, router, hindi tinatanggap, nag-error siya. Ganon din yung huling address. Okay, pero prior to latest version of iOS, no, tinatanggap na yung subnet 0 and subnet 1. Kaya nga sa formula natin, ito na yung gagamitin natin. So history na lang yun, no, yung 2 raised to n minus 2. So ito na yung gagamitin natin. So clarify ko lang, no, kung bakit merong checking pa rin, ano. Ayan. So ngayon, if we're going to verify, how much network we can get, no, we need to raise to 3 is equals to 8 subnets. So according to the topology, meron tayong 5 subnets, pero may sobra tayong 3. So good yun, good opportunity yon, kasi nga in case na magdadagdag ka pa sa topology natin, no? Sige, kunyari ko i-maximize natin ng 8 yan. So dito sa portion, pwede kang maglagay sa pang network, pwede ka pang isang maglagay ng LAN dito. So ilan na yan, no? So 5, 6, 7. Pwede kang maglagay ng redundancy dito ayan, so bali 8 na. Okay, kung i-maximize mo siya or kung i-maximize nyo siya, ayan. Pero proceed lang tayo muna, no, doon sa ating goal na makapag-create ng 5 subnets. So kapag ka nag-subnetting tayo or nag-process tayo, no, ng paghahati ng IP address, mababago yung value ng natin ng subnet mask. Kung ang default subnet mask natin dito ay /24, mababago po yan, no? So paano ba mag-compute ng new subnet mask? Yan. So of course, kung ano po yung given natin na address, so kunyari yan, class C /24 or 255.255.255, no, tatlong 255 yun. Isulat nyo muna yun, no, yung tatlong 255 in binary format. Yan, naglalagay ako ng space dito para hindi maduling. Yan, value na nito sa decimal ay 255, 255, no, or 24. So ibig sabihin yung /24 is yung number of bits doon sa network portion. Okay, so ngayon ang natitira ay port octet. Okay, so port octet na lang natitira, according kasi doon sa pinag-usapan natin, no? Yan, ito yung host portion niya, yung port octet, at according sa kanyang definition, process of borrowing bits from the host portion of the given network address. Manghihiram daw tayo ng bilang ng binary 1. So kung babalikan natin yung step number 3, 3 bits, no, ang ilalagay natin
dito sa port octet na puro binary 1. Yan, again, no, binary 1 ang ilalagay natin pagka subnetting. 1, 2, 3. Starting dun sa higher value 128, 64, 32, then the rest 0 na yan para makomplete siyang 8 bits. Yan. Actually, yung 0 na titira na yan para sa host yan eh. Okay? Ang tanong ay, ilan ba yung host na ito? Yan. So, ilang host per subnet mamaya, no? Hindi, sige, compute na natin ngayon. 2 raised to n pa rin, minus 2 ang formula niya. Itong n, number yan ng host bits. Which is 0, no? Puro 0. So, 2 raised to 5 minus 2 is equals to 30 host. Ano yung minus 2? Dito papasok ngayon yung ano, yung broadcast address na hindi naman tinatanggap ng ating computer, no? Kasi nga ang purpose is for broadcast traffic, and then network address to represent the entire group, no? Yan, mga invalid number. Yan, so na-derive na natin 30 host lang per subnet mamaya. Okay, pero ang focus natin ito, ha. Yan. So now, kung tatanungin niyo, teka sir, paano naman natin makukuha yung maximum na 8 subnets? Yan. Balik tayo dito. Yan. So, identify the incrementing value by referring, kung mali yung spelling ko, kayo na bahala mag-correct, ano? To step number 5 or step 5. So, naka-binary format siya. Okay? So, titignan nyo yung huling binary 1. Laging huling binary 1, no? Kahit saan man yung position yan, basta huling binary 1. Okay? So, in short, pwede rin nating sabihin na yung incrementing value na yan is the value of last binary 1. Okay? In decimal format, no? Ibig sabihin 1, 2, 4, 8, 16, 32, no? Ibig sabihin ang incrementing value natin dito, increment of 32. Yan. So ibig sabihin, maglilista tayo ng address, 8 address, pero ang difference nila ay 32. Okay, sige, gawin natin. Isama na natin yung step number 7. Which is list down the new subnet addresses. Yan. So, kada subnetting natin, laging kasama yung given na address. Ayan. O nga pala, no? So, hindi na po siya /24. Okay, magiging prefix na niya ay /27 according to 24, 25, 26, 27. Pare-parehas lang /27. So yung given address na yan, tinatawag yan na subnet 0. Okay, subnet 0. Tapos sulat natin 201.202.203.0. Bakit 0? Kasi nga 0 yung kanyang 3 bits eh. Yan. Tapos meron tayong first subnet. Pwedeng word ang gamitin nyo rito, no, instead of number, no? First subnet. Okay, so 201.202.203.32. Yan. Kung saan po natin natagpuan ang ating incrementing value, doon natin ilalagay, no, sa position na yan. Sa port octet siya lagi, no, dito sa given natin. Yan. So second subnet 201.202.203.64.
Okay. So yung pang 7th, no? Hindi siya 7th. Ang tawag sa kanya ay subnet 1. Malalaman nyo rin, no? Kasi nga nakaset po yung ano, sa kanya po napunta yung ano 3, ayun no, yung 3 1. Sige, kung ilalagay natin to sa decimal, ito ay 255 255 255 224. Yan, lagi nyo tatandaan yung pinakahuling address ay tumutugma dito sa value na to, no? Yan. So of course, kung tayo ay maglilista ng address, no? Kunyari ito ay network address, kailangan kumpletuhin na rin natin. Dapat mayroon siyang kasamang broadcast address. Yan, tanong, paano ba natin makukuha ang broadcast address? So bago yung dito para sa subnet 0 natin, bago mag 32 minus 1, no? So ibig sabihin minus 1 ang 32 31. Yan, 63. So ito 95. Okay. Ang tanong ay paano natin makukuha yung broadcast nito. Okay, so ganito, may technique din dyan eh. Yan, para dito. So di ba ang increment natin ay 32? So kung i-add natin yung 32 dyan, magiging 256 eh. 256, no, which is hindi obra pero may minus 1 ka, di 255. Or simply referring to the original broadcast address, no, ng class pool, no? Okay, so na-derive na natin network address, broadcast address. Usually ako ginagawa ko, kinukumpleto ko siya, no? Nilalagyan ko na rin siya ng first host, last host. So para sa first host natin, plus 1, no, nito. Okay, di plus 1. Para sa last host natin, minus 1 naman ang broadcast natin. Di 30. Yan, 1 to 30 yung valid, ano? Yan.
So check natin maigi. Okay. So ganyan po yung ano, no, pag drop down ng ano, ng addressing. Okay. Of course, ang target natin ay 5 subnets lang. Bahala kayo mamili, no? No nga pala, no? Minsan may nagtatalo pa eh. Yan, ano ba talaga ang first subnet dito? 'Di ba? Ito yung na-compute natin una. Yan. Tapos sa first subnet, ano ba talaga ang first subnet? In reality, if you are the network administrator, it's up to you. Okay? Kung anong gusto mong gawing per subnet, no? Okay? So, halimbawa, this will be your first subnet to be assigned to this topology. Okay? May question din kasi. Tanong, no? Kunyari, /27 prefix. Okay? Tapos, si administrator daw ginamit niyang per subnet ay si subnet 0. Okay? Ano ay yung pang fifth subnet? Kasi ganoon ang tanong, edi pang fifth subnet mo ito. Ayan. Kumbaga yung common sense lang na, or common logic, or logic lang naman po ang ating pairalin dito, no? Hindi naman kailangan mag-away, no? Hindi naman kailangan magsabunutan na nagtatalo pa sila, subnet 0 tapos per subnet. Minsan kasi sabi, ito yung per subnet, kaya nga first di ba? Ayan. So, ganoon lang naman yun, no? So, kung ito yung ito per subnet, then therefore, magiging second subnet mo ito. Ayan, yun lang naman, no? So, ngayon, let's configure or let's drop or let's label our network, no? So, hindi na po /27 ito. Ayan. So, this will be slash, or hindi na siya /24, /27 na siya. So, hindi naman kailangang magkakasunod, no? Pwede nga dito nga si si 32 64 mo nandito. Ayan. Usually, network address lang naman po yung makikita natin sa isang network topology, ano? Obvious na meron po yung broadcast address, no? Okay. Tapos, kahit hindi mo na nga lagyan ng host dito, yung point something, no? Pero, syempre, yung device, configure mo yan, no? Halimbawa, point 1 with /27, point 2, and so on, 96, or 97, 98, and so on. Yan. So let's have an example for class P and class A, ano, para makumpleto itong ating subnetting. Okay, so halimbawa meron tayong class B address of 172.31.0.0/16. Tapos we need to subnet this with 30 subnets. Although, hindi na natin lilista yung maximum 30 subnets, marami yan eh. Okay? Pattern na lang makuha natin. Yan, 30 subnets daw. So, of course, we need to determine, no, yung 30, ano? Yan, yung 30. Of course, yung 30 in binary ay 16, 8, 24 na yan eh. 24. Okay. Plus 4, 28. Yan. So, again, 16, tapos 8, 24, 24, plus 4, 28, 2. So, 30. Yan. Ganyan siya sa binary.
Okay. So, step number 1 ito, no? Step number 1, ito step number 2 natin. And then, sa step number 2, step number 3, bibilangin lang natin yan kung ilang bits yan, di ba? So, 1, 1, 1, 1, 0. Hindi 5 bits. Yan. So, for checking, 2 raised to 5 is equals to 32 subnets. Maximum. Okay. So again, first step, second, third, fourth. How about yung fifth, no? Ayan, sa fifth, sulat natin 255 or slash 16. Dalawa yung host portion natin. Ang pagsusulat kasi ng borrowed bits kasi kung ano yung unang host na madaanan natin eh. Okay, doon muna natin siya ilalagay, no? 1, 2, 3, 4, 5. Then the rest 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, pwede nyo na ma-compute ito eh. 2 raised to the number of zeros minus 2 para makuha nyo yung host per subnet. Okay. So, pwede rin natin siyang sabihin prefix of kasi 16 no? 16 20 21. Okay. Or in decimal notation 255 248.0. Step number 6, kailangan malaman natin yung incrementing value. Okay, so increment value natin ito, which is 8. Ngayon, pag isusulat na natin, gawa lang tayo ng pattern, no? Subnet 0. Jadi 172.31.00. Kung saan pong octet na tagpuan ang increment, doon natin siya lalagay. So repeat the process until you find the last value, no? The last value that you can produce to increment this portion is 248, no? Now, of course, hindi nyo muna pwede mapatungan ito kasi fix itong 17231 eh. So yung subnet 1 natin ay 17231. Yung huli nito 248 eh. Yan. So kinuha ko na, shortcut ko na. Yan, dami yan eh. Okay, so para makuha natin yung broadcast address, yan, so broadcast address minus ng itong 8.0 which is 7255. Yan, kunin na rin natin yung first IP, ano, yung last host IP address 7.254. Yeah, so we have network address, first host address, last host address, and then broadcast address. So 15 31 15 255. Yun yung broadcast address para dito. Para naman sa first host is 8.1. Para naman sa last host ay 15254. So ang kasunod nitong 16 ay 24 no?
kasi plus 8 eh. So 24, 23, no? Okay, so dito naman, kapag nag-add tayo ng increment dito, hindi po pwede minus 1 nun eh, no? Okay. Although, sa kanya papasok talaga tong huling address na to. Yung 255, 255. So, tapos tayo ng class B. Kung ang given ay 30 subnets. So, additional example, class A naman para kompleto na yung ating addressing, ano? So, class A 1, 10, 0, 0, 0, /8, which is default subnet mask. 100 subnets. Yeah, of course, we need to convert 100, no, into binary. Yan. So, ang 100 ay 96. Yeah, so, we have 96 plus 4. Yan, 100. Then, step number 3 natin, count the number of bits, 7 bits, or 7 borrowed bits, no? Or 7 bits. Step number 4, 2 raised to 7 is equals to 128. So 2 raised to 7 is 128 subnets. Ang dami, ano? Yeah. Pero again, hindi naman natin kailangan isulat lahat eh. Makuha lang natin yung pattern nito, madali na. For subnet mask, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 255, no? Ayan. And then 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 0. So 255, 254.0.0 po yung ating new subnet mask, no? Slash 8 15, no? Slash 15. Hindi siya slash 16, 15 kasi may 0 eh. Increment of, yan. So increment natin ito 2. Mas madali, by 2's lang yung increment natin eh. Subnet 0. So, ang increment natin ay natagpuan natin sa second octet. Therefore, we can now conclude this with subnet 0, subnet 1, sorry. Subnet 1 of 2, 5, 4. One, 255, 255.
para sa broadcast, no? Susunod dito ay 6, no? Hindi 5 ito. Okay. +1. So, -1 dito. Yan. So, meron na tayo example for class C, class B, class A. Okay. So, we have a technique to speed up the process of subnetting, ano. Okay. So, kagaya na lang nito, kung babalikan natin yung steps natin, 'di ba? Meron tayong 7 steps. Actually, meron lang tayo ditong i-skip. For example, yung conversion ng binary. Okay? Magpo-proceed na kagad tayo sa counting of bits. And then, kung tutuusin, itong checking kahit hindi na gamitin eh. Okay? Tapos yung optional ito, no? Yung checking. Yan. So ito hindi na kasama, pero counting of bits kasama, no? So skip natin yung step number 2. And then yung step number 5, meron din po itong shortcut, ano? Yan, sige. Pakita ko sa iyo or sa inyo yung technique ko na ginagamit. So when counting the number of bits, ito yung pattern na ginagamit ko, yung sa kamay muna, no. Lagi mag-uuna sa mauuna tayo sa value na 2. Yeah, bakit value na 2, no? Kasi kung matatanong ninyo, meron kasi dating checking na may -2 eh. 2 raised to 1 is equals to -2, 0, walang value eh. Kaya laging 2 yung ginagamit. So even i-convert nyo siya manually after nyo gamitin itong technique na to, still tama pa rin yung yung number of bits. Okay. So, kung makikita nyo, no? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8, 2, 5, 6, 5, 12, then 24. So, magbigay tayo ng example. Yan. So, halimbawa class C. Tapos, 222.123.4.0/24. Tapos, sabi ay 60 subnets. Okay. Yan yung given, no? So, hindi pwede mawala yan. So, kung 60 subnets yan, kung gagamitin natin yung kamay natin, no? Bilangan lang natin. Or hindi tayo pwedeng mag-add or something, ano? Basta, kung walang eksaktong 60 subnets, saka daliri mo, or 60 na value, kung ano yung next higher, yun ang gagamitin natin. Walang exact 60. Hindi naman sabi nga hindi naman natin gagamitin niya pang add eh.
Okay. Kung walang exact 60 dito sa daliri natin, edi yung value ng 64. Bibilangin natin ngayon daliri, ano? Starting to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So therefore, 6 bits ang kailangan natin. Okay. So pwede nyo rin naman yung ano i-check, ano? 2 raised to 6, 64. Okay, 2 raised to 6, 64. Yung maximum subnets niya. Okay, kaya lang syempre ini-skip natin yung ano no, yung pwede makaubos ng oras sa atin, lalo na kapag mabilisan yung ano yung trabaho. Okay. So ano yung susunod dito? Okay, yung pagkuha ng new subnet mask. Okay, so meron tayo isa pang technique dito for new subnet mask. Ito. Tandaan natin, ang class C IP address, ang default subnet mask niya ay all 3255s, no? Yan, 255.255.255.0/24. Class B, 255.255.0.0. Class A, 255.0.0.0, or yung prefix ang gamitin natin, /24 yung default, 16 saka 8. I-add lang natin yan kung ilan yung borrowed bits. Okay, so kung halimbawa we have 6 bits, no? So for new subnet mask /24 plus the borrowed bits is equals to /30. Yan, /30 na yung subnet mask natin. Okay, so kung hindi pa kayo sanay sa pag-compute, no, ng number of bits sa isipan, no? Okay, usually ito ay 1 to 30 binary ones yan. Yan. Pero kung kaya nyo naman ng mag-compute gamit lamang ang ating isipan, no? May pattern naman yan eh. Okay, so ganito halimbawa. So halimbawa yung borrowed bits mo, kunyari 2 ano, 'di ba, kapag 2 subnets sa kamay lang natin, pwedeng 1 na yung gamitin natin, no? Yan. So kunyari ang pagkakasulat niyo doon sa host portion natin ganito. Yan, therefore 1 to 8 ang value niyan sa increment. Sa decimal 1 to 8 din. Kung meron kang 2 borrowed bits, yan, doon sa host portion, kunyari isang host portion lang siya, no? Yan, increment mo dyan, no? Yung last binary 1, 64 tapos 192. Okay, so ibig sabihin ito kung tutusin, din na natin kailangan ito. Yan. So kung lalagay naman natin siya sa decimal, ito ay 3255 and then 252, no? 252 yung huli sa dotted decimal notation. Yan. Pero in reality, kapag marunong na kayo mag slash number, kahit di nyo nilagay ito eh. Yan. Kaya lang naitatanong din naman, no? So ibig sabihin ko slash, ano yung dotted decimal value na /30, ito siya. Okay, so ngayon, if you are now able to visualize the number of bits, no, kunyari /30 sa port octet, merong kang 6 binary ones, no? Yung huling binary 1 mo ay nasa value ng 4. Okay, nakaset sa binary 1 yung 4. So ibig sabihin 4 yung increment natin. Yan, sige, tingnan natin dito, no? 252, ayun, no? Yan, increment is 4. Di mabilis na yung ating trabaho, no? Ganun pa rin naman yung pagkuha natin ng list ng subnet addresses, no? Subnet 0, sulat pa rin natin ito, first subnet,
yung increment natin dito na 4 second and so on. So 8 naman ito hanggang sa makuha natin yung value ng subnet 1, ano. So hindi ko na tatapusin ng subnet 1. So pinakita ko lang yung pattern. So therefore meron pang ano yan, yung mga susunod na value, ano. Another example, class B. So halimbawa ano, 1,000 subnets. So kung 1,000 subnets gamit ang ating kamay, di ba? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 10, 24 yung pinakamataas. So meron tayong 10 bits. Yan. So para makuha natin yung subnet mask, /16 plus 10 is equals to /26. Okay. Ang /26 ay 255.192. Okay. So ibig sabihin mayroong dalawang 1 dito. Yan sa huli. So increment nun 64. Tapos subnet 0, tutusin pwede na pala natin gamitin ito dito, no? /30. Ito ay /26. Pala, no? Sige, tuloy natin ito, no? Para may makikita kasi tayo dito ng ano, increment na masyado mataas. 128 na to. Hmm, 192. So support. Okay. Makikita nyo rito kung mag-add tayo ng ano, ng 64 increment, 256 yan, no? Okay. So cannot be. Yan, so yung magiging dilemma natin diyan, di ba? So kung 64 yan, magiging 256. Okay. Hindi pa pwede. Pero dahil class B ito yung kanyang constant ano network portion tapos meron ka pang 0 dito. Okay? Para sa increment ng subnet niyan. So ibig sabihin dito sa susunod na portion na ito, magiging 1 ito. Tapos 0. And so on, babalik ulit tayo doon sa port octet. So 164 na siya. /26. Ganun ulit, kapag dumating ka ulit sa punto na 192, di increment mo naman ito. Yan. So hanggang saan ang pwede natin increment? So aabot tayo ng sa subnet 1. Dito hanggang 255 lang yung pwede yung increment. Dito hanggang 192/26. So yan ay value niya. Okay. Ganun pa rin naman pagkuha ng broadcast saka first and last host address, ano. Hindi naman nagbabago 'yon. Dito pinabilis lang natin yung proseso, no. Class A. Okay, so halimbawa sa class A ay 122.0.0.0/8 tapos 4096.
So, 4,000 subnets. Dami, ano? Okay. Sa kamay natin hanggang 1024 lang eh. Okay. So doon papasok kunyari kung may extra ka pang daliri, no? Kaya yung paa naman, no? So susunod kasi sa ano sa 1024 ay 2048, tapos saka yung 4096, no? So ibig sabihin 12 bits ang kailangan natin. Okay. 12 borrowed bits or bits. So ngayon, for the new subnet mask is /8 plus 12 is equals to /20. Okay. Or ang /20 sa dati decimal notation ay 240.0. Okay. Itong 240.0 kung babalikan nyo dito, or 240, ayan, 4 na binary 1. Increment mo ngayon dito ay 16. Now subnet 1 or subnet 0, sorry. So per subnet, ang increment natin ay nasa third octet. Okay. Again, class A ito host portion pa rin ito. Pwede ka mag-increment dito hanggang 255. So meaning, makukuha na natin yung subnet 1 as ito buo itong 255, ito hanggang 240. Yan, corresponding to this one, no? 240.0/20. Yun yung huli. Okay. So meron din tayong tinatawag na ano, no? Subnetting, no? Subnetting by host. Yan. So balikan natin 'to. Yan, so tanggalin ko na 'to, no? Or ito pala, tanggalin muna natin 'tong mga 'to. Halimbawa naman ang given ay ganito. Ay so equal 100 host lahat. Ayan, so check muna natin, no? Baka mamaya kasi hindi kayanin ni ano, no? Baka hindi kayanin ni hindi nga kakayanin ito ni class C. So, papalitan natin to class B na lang. Ayan. So si class B na lang ang example natin dito, no? Pero ganun pa rin naman ang process kung slash ano, or sorry, class C sa class A. Pero make sure na kaya ng IP address ninyo, no, yung given na problem. So meaning, magsa-subnet daw tayo. Isa-subnet daw natin si class B. Ang goal daw is dapat daw nasa 100, no? Kasi hindi naman sakto itong 100. Dapat nasa 100 yung host per subnet. So ganito lang yan. So gaya doon sa step natin, no? Yung lagay na rin natin, okay? Subnetting by host. Yan. Step number 1. So given the IP
count the required number of host per subnet. Ayan. So, or sabihin natin determine, no? Yan. Pwede mo ma-determine yan base do sa topology or via verbal conversation, no? 100 host 100 host per subnet. Okay, step number 2. Ito kung long method, ha. Step number 2, ko-convert natin yan, no, yung 100. Pero in reality kasi pwede na rin naman yung counting of bits natin dito, yung sa kamay natin, no. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, no, 7 bits yan, Pero sige, doon muna tayo sa step by step, no. Convert the number of host into binary. Yan. 100, diba? 1, 1, 0, 0, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ayan. Step number 3, count the number of bits. Yan. Siyempre, refer to step 2. Ayan. Kung ilan yun ng bits nakikita nyo, no? 1100, 1100, 0, diba? Edi 7 bits. Pero ang tawag ngayon dito ay host bits, no? Yeah, host bits. Ito ngayon yung number of zeros, no? Sa binary pagka kinuha natin yung subnet mask mamaya. So ibig sabihin 7 zeros ang gagawin natin mamaya. Step number 4, for checking, pare-parehas ang formula nito, class A, class B, class C. Use the formula 2 raised to n minus 2 is equals to x. Where the value of n is the number of host bits, and yung minus 2, ito yung network and broadcast addresses, no, which is invalid. Ibig sabihin kukunin lang natin yung valid, no. Yan, of course yung x, yun yung maximum usable host, no. Okay, sige, gamitin natin, no? 2 raised to 7 minus 2, 2 raised to 7, 128, 128 minus 2 is 126 host. Yan, maximum per subnet yan. So ibig sabihin hindi eksakto yung 100, ano, pero at least 100 daw, ayun ang goal, Step number 5, long method, no. Determine the new subnet mask. So para malaman natin yung new subnet mask, ang gagawin natin, reverse naman. Magsusulat tayo ng ng 0, starting port octet lower bit. Yan, kaya lang pagdating dito kasi sa text editor may hirap magsulat ng reverse, no. Magsusulat na ako kaagad sa 70. Then the rest binary 1. Ayan. So we have ganun pa rin, no? 255, 255, 255, 128. Yan yung ating new subnet mask. Pero yung 0 yung tinutukoy natin dito sa subnetting by host, no? Yung subnetting kasi
default yun is network yun eh, binary 1 yun. So ito ay slash 25 or 255 255 255 128. Yan. Step number 6, identify the increment value. Yan. Of course, you need to refer to step number 5. Okay, ganun pa rin naman, no? Pagka sinabi mong increment, yung huling value ng 1, no? So increment natin dito of 128. O nga pala, dito may shortcut dito eh. Ito may shortcut din tayo dito, no? Yung counting of bits yung daliri natin. Dito may shortcut din tayo sa pagkuha ng ano, sorry, no? Ito pala, ini-skip na natin ito. Ini-skip na natin yan kapag ka-shortcut gagamitin natin. Sa counting of bits kagad yan. Okay. Para sa shortcut naman ng new subnet mask, ganito gagawin natin. Yan. Pare-parehas ito. Class A, Class B, Class C. 32 minus host bits. Okay. So, ibig sabihin, kung 32 minus 7 equals slash 25. Okay. Kung shortcut ang gagamitin natin. Kung tatanungin, sir, saan galing itong 32? Yan yung kabuuan ng IP version 4, no? Na lahat naka-binary 1, lahat ng octet. Okay. Ito number of zeros. 7 zeros. Okay, pwede ganyan, no? Para sa shortcut, para mabilis, no? So, ganun ulit. Step number 7. List down the new subnet addresses pa rin. Hindi, meron tayong subnet 0, which is yung given natin. Gamitan na lang natin siya na mask, no? Slash 25. First subnet. Yan. Kung first subnet na pag-uusapan natin, ito 128 ito eh. Okay. Second subnet, 128 plus 128, 256 cannot be. Yan. So class B ito. Hanggang dito tayo pwede mag-increment. So pwede ka mag-increment ng una, 1, tapos 0, and so on, no? Hanggang sa ma-maximize natin siya, no? Yung third octet ng 255. So papasok ngayon yung subnet 1. Ang 28 ito. Yan. Yung pinakahuli niyan. So ngayon, let's copy this and then i-assign na natin. Yan. So ganyan yung subnetting, no? By host naman. Kung ang given ay equal number of host. Now, kung magkakaiba ng number of host yan, ibang process naman na pag-uusapan natin, no? So sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo sa video na to, no? Subnetting. Meron tayong long method saka shortcut method. Yung long method saka shortcut method na nakita ninyo, pwede rin gamitin nyo sa subnetting by host, no? Okay. I hope this video give you clarity, ano?
on how to compute, no, for subnetting, and then the purpose, no, of subnetting and the benefits, no. Okay, so thank you for watching.